Hello. Isang magandang hapon sa bawat isa po sa atin. Ito po ang ikasampung third Sunday o tinatawag na pagpapasalamat dito sa Templo ng Salomon. Salamat tayo sa Diyos dahil naging matagumpay tayo sa 10 buwan at nagpapatuloy dahil sa ating sinumpaan sa dakilang Panginoon. Ito po ang mensahe ngayon ayon po sa ulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia sa Kapitulo 4, versikulo 21 hanggang sa 31. Sabi po dito, sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan. Hindi ba ninyo naririnig ang kautusan? Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak. Ang isa'y sa aliping babae at ang isa'y sa aliping malaya. Ngayon po, para lubos nating maunawaan ang kwento o salaysay kung bakit nagkaroon ng 2 anak ang si Abraham, ang isa sa aliping malaya o anak ni Sarah at ang isa naman ay anak sa alipin. Walang iba yung anak naman ni Agar. Balikan natin yung kasaysayan ayon po sa ayon po dito sa Genesis 16. Si Sarai nga na asawa ni Abraham ay hindi nagkakaanak sa kanya. At siya ay may isang alilang babae na taga-Egypto na nagngangalang Agar. At sinabi ni Sarai kay Abraham, narito ngayon, ako'y dinadlangan ng Panginoon na ako'y magkaanak. Ipinamamanhi ko sa iyong sumiping ka sa aking alilang babae, marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya. At dininig ni Abraham ang sabi ni Sarai. Pag-aralan ito natin, dahil nga si Sarai, yung kanyang tingin sa kanyang sarili ay pinatulan sa Diyos. Kaya hindi siya naging mapalad na magkaroon ng isang anak. Kumbaga, para lamang magkaroon siya ng anak, kaya mapunuan ang kanyang pangangailangan ng isang anak, ibinigay niya ang kanyang alilang babae na si Agar na taga-Egypto. Para, kumbaga, sipingan ni Abraham at magkaroon siya doon ng isang anak. Kaya nangyari po, at siya ay sumiping kay Agar at naglihi, at nang makita nang siya ay naglihi, ay di walang halaga niya ang kanyang Panginoong babae na sa kanyang paningin. Kumbaga, nawala yung respeto ni Agar kay Sarah dahil sa pagkakaroon niya ng anak kay Abraham. At nasumpungan, kumbaga, at sinabi ni Sarai kay Abraham, ang aking pagkaapi ay sumaiyo, idinulot ko ang aking alila sa iyong sinapunan, at nang makita niyang siya ay naglihi, ay niwalan akong kapuluhan. Kumbaga, naramdaman ni Sarah yung kumbaga hiwala ng respeto sa kanya si Agar. Kaya, ang nangyari po, sabi ni Abraham, narito
ang iyong alila ay nasa iyong kamay. Sinabihan niya si Sarah. Gawin mo sa kanyang iyong minagaling sa iyong paningin at dinuwahagi siya ni Sarai at si Agar ay tumakas mula sa kanyang harap. At nasumpungan siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal ng tubig sa ilang na nasa daan patungo sa Shur. At sinabi, Agar, alila ni Sarai, saan ka nang galing at saan ka paroroon? At kanyang sinabi, ako'y tumatakas mula sa harap ni Sarai na aking Panginoon. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, magbalik ka sa iyong Panginoon at pahinuhod ka sa kanyang mga kamay. Kaya ang ginawa po ni Agar, bumalik po siya sa harapan ni Sarai upang maglingkod muli. Ano pang sinabi? At sinabi pa ng anghel ng Panginoon kay Agar, pararamihin kung mainam ang iyong binhin na hindi mabibilang dahil sa karamihan. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, narito, ikaw ay magdadalang tao at ikaw ay manganganak ng isang lalaki at ang itatawag mo sa kanyang ngalan ay Ismael sapagkat dininig ng Panginoon ang iyong kadalamhatian. Pag-aralan po natin, dahil nga sa nagkaroon ng ugnayan si Abraham kay Agar, siya ay naglihi at dininig ang kanyang panalangin at ipinanganak niya ang kanyang anak na si Ismael. At nanganak si Agar ng isang lalaki kay Abraham na tinatawag na Abram. Kaya ang tinawag ni Abraham na pangalan sa kanyang anak ay anak ni Agar ay Ismael. Kumbaga po, sa pangyayaring ito, natupad yung ayon sa napag-usapan nilang mag-asawa na magkaroon ng anak si Sarah sa pamamagitan ng kanyang alilang babae. Bakit po ipinahintulot yung bagay na yun? Kumbaga, usapan nilang mag-asawa yun, magkaroon ng isang anak. Dahil may pahintulot ng asawang babae, kaya nangyari, ipinanganak si Ismael. At nang si Abraham ay siyam na taon, ay nagpakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanya ay nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. At ako ay makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking paramihing mainam. At nagpatira pa si Abraham at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi, tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasayo at ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Sinabi ng Diyos kay Abraham at tungkol sa iyo, ingatan mo ang aking tipan. Ingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan na iyong ingatan sa akin at sa iyong binhi pagkamatay mo. Tutuliin ang bawat lalaki sa iyo. Ngayon po, sabi dito, at si Abraham ay 99 nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. Kumbaga, nung tinuli si Abraham, 99 years old. At si Ismael ay 13 taon nang tuliin ang laman ng balat ng masama. 13 anyos naman nung tuliin si Ismael. Ngayon, yung tatlong anghel dumalaw ngayon kay Abraham para, kumbaga, ibalita kay Abraham yung tinatawag na magiging anak niya sa pangako. Yung sabi dito, at sinabi nila ng mga anghel sa kanya, saan naroon si Sarah na yung asawa? At sinabi niya, narito nasa tulda. At sinabi, walang salang, di ako'y babalik sa ilang ng panahon. At narito ang iyong asawa ay magkakanak ng isang lalaki. At narinig ni Sarah sa pintuan ng tulda na nasa likod niya, si Abraham at si Sarah nga'y matatanda na at lipas na sa panahon.
at tinigilan na ni Sarah ang kaugalian ng mga babae. Kumbaga, yung paglilinis ng babae, yung tinatawag ngayon na buwan ng dalaw, wala na. Kumbaga, minupos na. At nagtawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda, ay magtatamong ako ng kaligayahan, at matanda na rin pati ang Panginoon ko. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah na sinasabi, tunay kayang ako'y manganganak na matanda na ako? May anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon. Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo sa taong darating at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Nang magkakayon, nagkaila si Sarah at nagsabi, hindi ako tumawa sapagkat siya'y natakot. Ngunit sinabi niya, hindi gayon, kundi ikaw ay tumawa. Nagkaila pa si Sarah. Kasi nangyari to, nung binabalita ng tatlong anghel kay Abraham na magkakaroon ng isang anak, o kaya yung patungkol sa magkakaanak si Sarah, nandun lang sa likod ng pinto ng tulda. Dinig na dinig niya yung pinag-uusapan, kaya natawa siya kung kailan lipas na yung panahon, kung magkakaanak pa ba ako? Isamantalang si Abraham naman, kung mahina na, wala nang kakayahan. Kaya nangyari, sabi po dito, at sinabi ng Panginoon, ililihim mo ba kay Abraham ang aking gagawin? Dagang si Abraham ay tunay na maging isang bansang malaki at matibay at pagpapalain sa kanya ang lahat ng mga bansa. Kaya po nangyari dito po, sa pamamagitan ng balakang ni Abraham, nagsimula ang binhi na lumabas mula kay Agar, na aliping babae ni Sarah ay nagkaanak ng isang lalaki na tinatawag na Ismael na naging isang malaking bansa. At nagkaroon naman ng pangako ang Diyos sa pamamagitan ng mga anghel kay Abraham o ng tatlong anghel na magkakaroon ng isang anak na muli si Abraham sa pamamagitan ni Sarah na bagamat ito'y lipas na, ito'y nangyari sapagkat ang lahat ng mga bagay sa harapan ng dakilang Panginoong Diyos ay may pangyayari. Bagamat po tumawa si Sarai, kumbaga, tinanggap niya rin niya, nagkaila pa siya pero hindi niya maitatago ang bagay sapagkat tunay nga po na ginawa niya ang tumawa. Kaya po, kumbaga, mula kay Abraham, ang asawa niya si Sarah, na unay Sarai. At pagkatapos mayroong aliping babae na yun naman ay ibinigay muna ni Sarai para magkaroon siya ng isang anak sa pamamagitan ni Agar na iyon ay tinatawag na anak sa pagka-alipin. Dahil alipin nga ang kanyang ina. Yung anak ng isang malaya o malayang babae sapagkat siya tunay na asawa ni Abraham, ito naman po yung lahi ni Isaac. Kaya po, nung 8 taon na si Isaac, siya ay tinuli din. Kaya mula sa lahi ni Abraham, nung siyam na taon si Abraham, tinulit siya. At pagkatapos, 13 anyos naman nung tuliin si Ismael. At nung 8 araw naman, pagkapanganak naman kay Isaac, ay tinuli din siya. Yun na po yung tipa ng Diyos. Ngayon po, doon nakikilala yung tunay na tipa ng Diyos sa mga tao. Kung papaano ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa tao, kung paano ang Diyos ay merong tipan sa tao sa pamamagitan ng palatandaan sa mga lalaki na walang iba ang tinatawag na pagtutuli. Kaya po, halimbawa, ang isang lahi ng bansa ay ang mga lalaki tuli, ibig sabihin, mula yung sa lipi ni Abraham. Pero kung yun ay hindi tuli, ibig sabihin, yung mga anak yun sa ligaw, hindi yun kasama dun sa lahi ni Abraham. Yun po ang pagkakakilala nyo.
Ngayon po, itutuloy natin. Gayon man, ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman. Dahil lang po sa pangangailangan ng isang anak, kaya ipinanganak sa laman si Ismael. Ngunit, ang anak sa aliping malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Na bagamat hindi katanggap-tanggap ang pangako dahil nga ang kanilang kalagayan, lipas na si Sarah at si Abraham naman matanda na, wala nang kakayahan makabuo ng isang anak. Pero dahil sa pangako, nanalig si Abraham at natupad ang ayon sa sinabi ng tatlong anghel. Nung dalawin siya ng tatlong anghel na nandun naman sa likod ng pintuan si Sarah at nagkaroon po yun ng kahayagan nung maglihi si Sarah at nang ipanganak niya si Isaac. Kaya po yun ang naging tipa ng Diyos kay Abraham. Ang mga bagay na ito ay may lamang talinhaga sapagkat ang mga babaeng ito ay dalawang tipan na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin na ito'y si Agar. Ang Agar ng ito'y ay sa bundok ng Sinai sa Arabia. At ito'y katulad ng Jerusalem ngayon sapagkat ito'y nasa pagkalipin kasama ng kanyang mga anak. Kaya kung pag-aralan po natin, lahat ng mga lahi ni Ismael, kung paikot-ikotin mo natin ang pangalan, Ismael. Doon na nagmula yung lahi ng mga Islam. Yung lahi na may kaugnayan din sa Diyos, pero dahil nga sa kanilang mga wika, iba ang tawag nila sa kanilang Diyos. Ngunit, ang Jerusalem ay nasa itaas ay malaya na siyang ina natin sapagkat nasusulat, magsaya ka o baog na hindi nanganganak, magbiglang umawit at tumiyaw ka ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak sapagkat higit pang anak na pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa. At tayo mga kapatid, tulad ni Isaac ay mga anak sa pangako. Datapat kung papaano niya ipinanganak ayon sa laman, ay nag-usig sa ipinanganak ayon sa Espiritu. Ay gayon din naman ngayon. Kaya kung pag-aralan po natin, sa kalagayan ng tao, minsan po sa buhay natin, lumalakad tayo ayon sa laman. At minsan naman, lumalakad tayo ayon sa Espiritu. Pero ang pag-aralan po natin, mula nung kay Moises, nagkaroon na ng, kumbaga, inayos sa pamamagitan ng mga kautusan ng tao ay kinakailangan meron siyang gagawin sa kanyang sarili at meron siyang gagawin sa Diyos. Halimbawa, yung itatag ang tinatawag na Sabat, 6 na araw para sa pansarili nating pangangailangan at isang araw para sa Diyos. Na yun ang pinakamahalaga. Na bagamat tayo ay nangangailangan ng sarili nating pangangailangan material, pangangailangan ng ating katawang naman, tayo po ay nagtatrabaho, nagtataguyod ng ating mga pamilya upang tayo mabuhay. Pero meron pong isang bagay na pinakamahalaga, yung tinatawag na Sabat, na doon po dapat pag-ukulan naman natin yung mga bagay ayon sa Espiritu, sa makatuwid bagay, sa sarili din nating Espiritu na pagkaroon ng kapahingahan upang makarinig ng Ebanghelyo o salita ng Diyos. Na ito po ang magtuturo sa atin ng mga pamantayan o mga bagay o mga hangganan ng mga dapat natin gawin dito sa ibabaw ng sanglibutan. Pero pagkaminsan po, tinatawag tayong mga magnanakaw o kaya mga ngalunya. Bakit po? Minsan yung panahon sana sa pakikinig ng Ebanghelyo na nandun tayo sa simbahan para magsimba, nananakaw pa natin. Nakatuon pa rin sa trabaho. Minsan, tinatawag tayo mga ngalunya dahil nakipagtipan na tayo sa Diyos sa pamaman ng sumpako na tayo maglilingkod sa Kanya buhay. Pero pagkaminsan, sa halip na yung panahon sana para sa Diyos, sa agaw, walang iba yung mga trabaho natin, mga gawaing bahay, na yan po, kumbaga, kapag sabi nga, kapag ayaw, marami daw pong dahilan.
Pero pag gusto, marami ring paraan. Ngayon, nasa atin na po yan, pagpapasya. Kung ito ba ay aayusin, 6 na araw tayo sa paglingkod at 1 araw para sa Diyos. Kaya kung din natin, sa buhay natin dito sa ibabaw ng lipunan, napakahalaga po ang mabuhay. Pero hindi mahalaga ang mahalaga natin ang mga bagay na spiritual. Katulad ni anak ni Abraham kay Sarah sa pangako. Tayo naman po ay merong pangako ang Diyos sa isa sa atin. Walang iba, yung kanyang pagbalik ay tayo kasama niya doon sa buhay na walang hanggan. Tayo po yung mga anak sa pangako at mayroong pangako sa atin ng Diyos. Kinakailangan yun po ang pakanasahin natin at hindi yung pagiging anak sa laman. Na walang iba, hangganan lamang ng ating buhay dito sa ibang lupa pagkatapos na humiwalay ang kaluluwa sa ating katawang laman na yun ay tinatawag na patay na hanggang doon lang. Pero sabi nga, kung kayo'y nagsisiasa lamang sa buhay na ito, kayo na ang pinakakahabag-habag. Kailangan natin yung mga bagay na uukol sa Panginoon ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Kailanman, anong masasabi ng kasulatan? Palayasin ng aliping babae ang kanyang anak sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. Kung mapapansin po natin sa ngayon, pagamat po iisa ang pinanggalingan sa mga balita ngayon. 2 lahi, isang pinanggalingan, nagtatalo-talo, nag-aaway-away sa isang lugar na dapat doon manahan. Pero isa lang ang pinanggalingan nila. Kagaya ngayon, dati noon, nag-aaway-away, tabak sa tabak. Pero ngayon, kung mababalitaan natin nangyayari noon sa Israel, hindi na po ordinaryong kaguluhan, kundi missile na ang lumilipad. Hindi lang isang tao ang namamatay, kundi karamihan, kahit mga walang kamalay-malay ay nangyayari yun. Dahil po sa pag-aagawan, kung pag-uubusan ng lahi, kaya nangyayari, nag-aaway-away sila dahil sa kanilang mga paninindigan. Na kahit naman, sa panahon naman ni Abraham, yun na po nangyari na yun. At hanggang ngayon, patuloy na mangyayari dahil sinabi rin yun ng ating dakilang Panginoon. Natitindig ang bansa laban sa bansa. Sa makatwid, hindi ba yan ang kaguhukom? Sapagkat daraan muna ang kapighatian at pagkatapos yan ang pagbabalik na ng ating dakilang Panginoon. Kumbaga, pagkatapos ng giyera, siyempre walang tayong makain, walang hanap buhay, yun na yung tinatawag na kadalamhatian. At pagkatapos nun ay ang paghuhukom. Kaya po, mapalad tayo kung tayo nagtatagumpay, bagamat malayo tayo doon sa pinangyayarihan, pero mapalad pa rin tayo dahil kahit papano, nagpapatuloy pa rin tayo sa paglilingkuran sa ating dakilang Panginoon. Pero bagamat sabihin natin, wala dito ang bumba, wala dito ang gira, pero merong gira dito. Walang iba, yung paglalaban ng ating sariling pagkatao at yung kalooban ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos, ang tayo tawagin, kalingain, pahayagan ng salita ng Diyos, pero nag-aaway po ang espiritu at laman. Yan po ay nangyayari din sa atin. Tahimik na magkalaban. Kahit sa isang tao, ang kalooban natin, iba naman ang nasa isa dito sa hilig ng laman. Naglalaban din yan. Kung doon, bumba ang nagigira, dito, sa sarili nating pagkatao, nagkakalaban yan sa kalooban natin. Minsan gusto natin magsimba, minsan ayaw. Alin yung nananaig, yun ang nasusunod. Pero dahil po, sa dapat maunawaan natin, hindi tayo anak sa alipin. Anak tayo sa malaya. Kinakailangan ang pagkanasahin natin yung mga aral na spiritual ayon sa pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya tayo nandito at nagpapatuloy ng ating paglilingkod sa dakilang Panginoon. Ngayon po, bigyan natin ng buhay. Sabi dito, magpakasakdal tayo. Magil ng dila, yun ang paraan ng kasakdalan. Salamat at pagpalain tayo ng Diyos. Isang magandang hapon sa bawat isa sa atin.